Magandang sukang hapon po sa inyo. Sino nagmamahal sa mga Duterte? Hindi ko po marinig yan. Sino nagmamahal sa mga Duterte? Sigaw nyo pa yan. Thank you. Ating mga kababayang hindi nakapasok. Nagkita-kita po kami dyan sa kalye. Nagpicturan kami. Sabi po nila, hindi valido na hindi sila nakapasok. Ang importante, marami sa inyo ang nakapasok ngayon dito. May limit kasi itong tao. Kahit maraming bangko. Siguro naman ho, May ano naman doon, screen naman. kahit papano, meron din tumangkilik sa inyo sa mga obra kong mga pelikula. Nakakataba po ng puso. Alam niyo po ba na hindi na po kayo mabubura sa aklat ng aking buhay bilang artista? Kayo po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang pagbutihan ang aking trabaho. Kayo po ang gumawa sa aking superstar. Kayo po ang gumawa sa aking box office king. Pinagbutihan ko po. Kayo po ang nagpanalo sa akin ng 27 beses na best actor. Yan po, hindi ko na makakalimutan. At ngayon, dito sa Hong Kong, pagkakataon ko na to, maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all. Ngayon po, Ang liit ng busis, sabi ng Salvador. ako'y nagbubukas ng aking pangalawang aklat ng buhay. Pero hindi po bilang artista. Sino ba harap siya dito? Aklat ng buhay ko po, bawal daw pong mangampal niya. Aklat ng buhay ko po na ang titulo, My Last Hurrah. Ako po ang panganay sa aming lahat. I am 71 years old. I am 71 and turning 72 this August. Noon po, tinangkilik niyo ang aking mga obra. Ngayon po, ako'y umaabot muli sa inyo, hindi bilang artista. Kung hindi, kung hindi, kayo po ang nagsabi niyan. Una po, sa aking advokasya,
Gusto ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na drogang iyan. Nais ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino na makakauwi ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Kailangan po labanan yan. Kung narinig niyo po siguro kanina si Atty. Torion, yan din po isa sa advokasya ng ating butihing pastor, Apollo Kibuloy. Pangalawa, trabaho po para sa mga Pilipino. Tama na po yung binibili ang ating dangal. Tama na po yun. Ang kailangan pong bigyan pansin, magkatrabaho ang mga Pilipino. Lahat nga ho ngayon nagtataasan. Ang sabi, gagawing 20 pesos ang isang kilong bigas. Nangyari po ba yan? Bodol! Ang sabi, bababa ang presyo ng mga ulam. Ang isda po, ang isang kilo, 480. Kung 500 lang ang pera ng isang ina, pupunta sa palengke, 3 ang anak niya. Ang gagawin niya, tingi-tingi na lang ang bibiling ko para lang may makain ang aking mga anak. At sisiguraduhin niyang may matira doon para maibigay niyang pambaon ng kanyang maliliit na anak. Papayag pa naman tayo na ganito na lang ang Pilipinas. Hindi po talaga dapat mangyari yan. Dapat mapangalagaan ang ating agrikultura, teknolohiya, at infrastruktura para po trabaho sa mga Pilipino. Dapat po ang mga mag-asawa may trabaho pareho para hindi nag-aalala sa mga anak nila. Pangatlo, edukasyon. Sabi po nila, sabi po natin palagi na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero paano na po kung napapabayaan naman ang pangangailangan nila sa kanilang eskwela, sa kanilang edukasyon? Ang mamahal po ng libro, ang mamahal ng notebooks, ng iba pang mga kagamitan sa private schools, lalo na po ang matrikula. Sa pampublikong paaralan naman po, marami po tayong guro. Oo. Pero paano naman po kung kulang sila sa class buildings, kung kulang sila sa classrooms, sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan. At kung napapagod na po yung iba, napapaupo na lang sa sahig. At yung mga iba nakatayo maghapon. Ang pang-umaga, alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang panghapon, alauna hanggang alas 6 ng gabi. Paano na? Paano sila matututo? Tinatanong ko kayo, paano po sila matututo? Kailangan po mabigyan ng pondong matibay ang para sa edukasyon ng kabataan. Madagdagan ang kanilang school buildings, madagdagan ang kanilang silid-aralan para hindi sila nagsisiksikan. At sa private schools po, dapat pababain lahat ng presyo ng kanilang pangangailangan din mga libro at notebook, lalo na ang matrikula. Sa inyo po, hindi ko daw pakakabain, pero dapat po ang OEC nyo, dapat mas mabilis ang proseso, hindi yung pinahihirapan pa kayo. Legalities po, sa legal po na aspeto,
dapat po talagang mas pagtibayin pa ang pagtatanggol sa inyo. Lalo na po doon sa mga gusto na makauwi dahil inaabuso ng mga amo. Hindi na dapat yan. Pero tandaan nyo, nakita nyo naman ang aming grupo, ang Team Suka. Tignan nyo yung aming isa sa pinakamatibay sa amin. Nakita nyo naman po, pinansagan ng sambayan ng Pilipinong Mr. Malasakit! At ang tanging bisyo ng aking kaibigan ay totoo po yan. Sa kanya ko nga po nakita lahat yan. Nakita ko po ang realidad. 6 na taon na po kami nagsasama sa pag-ikot para lang po makapagbigay ng tulong. May eleksyon o wala, makikita nyo ang taong ito. Bakit ko alam? Kasama niya po ako. Kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, kahit sa kaduluduluhan ng Pilipinas, tandaan ninyo, si Bongo, makikita nyo. Kung makikita nyo si Bongo, sinisiguro ko sa inyo, makikita nyo rin ako. Meron mo kaming isa pang kasama na matatag din po sa Senado. Itaga nyo sa bato, hindi kayo iiwanan ng shining head armor natin. Sino siya? Sino siya? At siyempre, yung pinakabata sa amin, kanina kinantahan kayo. 3 pa yung kinanta niya. Ramdam nyo ba ang pagmamahal sa inyo ni Atty. Jimmy Bondo? Naramdaman nyo ba ang kanta niya para sa lahat ng mamamayang Pilipino? Pagmamahal sa ating Pangulong Duterte at pagmamahal sa inyong lahat. Atty. Jimmy Bondo, kasunod po, yung representante ng Western Visayas, si Atty. J.B. Hinlo.